Hello everyone! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Lola Emma ng Going Green Does My channel. Isa-share ko sa inyo ngayong umaga ay ang paggawa natin ng topiaries. Kagaya nitong variegated triangularis and saka itong ang tawag namin dito yung century plant. Ilagay ko na lang sa caption kung ano talaga ang kanyang ID. Ngayon, ang paggawa natin ng topiaries ay mula sa umpisa pa lang. Ito kasi binili ko ito na baby plant. Mga 8 inches pa lang yung taas niya. Tapos, inilipat ko siya ng inilipat hanggang sa tumaas na ganito. Ayan. So, ito na siya ngayon. Kaya lang, inilagay ko ito sa gilid ng kalsada at medyo napabayaan ko. Tapos, pag may humihingi ng kanyang sanga sa mga friend o kaya sa mga nagdadaan, ang kinukuhanan pala nila ng kanyang sanga ay yung sa likod. Kaya nagkaganito siya. Nawala yung sanga sa likod. Anyway, pero hindi yun yung magiging problema para magiging rounded siya o magagawa natin siyang bilog. Kasi matuturuan pa naman natin siya para magiging topiary. Okay, at saka ito din. At ang pag-aalaga pala sa kanila, tapos siyempre pag midsummer, everyday lang nadilig. Kasi pwede silang mamatay, pwede silang matuyo. Okay, so ganitong gagawin natin. Tatabasan natin siya ngayon. Kung gusto natin ng bilog, siyempre ililid natin siya para magiging bilog. Sa ngayon ay hindi pa kasi ang daming niyang sanga dito sa ibaba. Kaya tatanggalin natin ngayon itong sanga niya sa baba. Tapos ilalagay natin siya sa tubig, water propagation natin para magkaroon pa tayo ng panibagong triangularis. Okay. Bago nga pala tayo mag-umpisa, sana huwag kalimutan mag-subscribe kung bago pa kayo sa ating channel. Maraming salamat in advance. Ganyan siya. Tanggalin na natin tuluyan ito. Sa una, hindi siya maganda pero pagtsatsagaan natin yan. Every 2 months natin siyang puputulan kasi magkakaroon ng mga panibagong sanga dito. Ayan. Kaya, puputulan natin pagka nagsanga na ulit. Nagkaroon na ako ng mga ibang mga topiaries, pero ibang variety ng halaman, hindi ganito. First time kong gumawa ng topiary na triangularis. Pero alam ko at may tiwala akong mapubuhay natin ito. Okay. So, ito. Bilugin natin siya mabuti. Kahit na hindi pa siya totally na bilog. May mga ibang plant na tumubo sa baba. Lilinisin natin mabuti. Ang mga plant naman, matutuwa sila na pinuputulan sila lagi. Nagkauna kong mga topiaries ay mga Ficus benjamina. Pero nung nagpa-renovate ng bahay, ibinaba sila, medyo nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aphids, tapos umugat na sila sa lupa. Nandyan pa naman sila ngayon. Pero ang lalaki na ng puno, medyo hindi na kaya buhatin ni Lola. Kaya gumagawa na ako ng bago kong topiaries. Kagaya nito ngayon, ayan. Kaya, kailangan ko na ng mas mga maliliit na paso at mas maliliit din na halaman gawa nung
Siyempre, bilangin natin, 27 years ago na ako sa bahay na to at mula 27 years na nakatira kami dito, masyado na naging plant lola, plant tita na ako. Kaya, siyempre, imagine mo sa tagal na yun, napakadami ng halaman sa bahay ko at iba-iba na. Siyempre, yung iba naging puno na talaga at hindi ko na kaya buhatin, inilagay lang sa baba para hindi ko na sila pwedeng pang-indoor. Ito naman, kaya ko pa silang pang-indoor o inililipat-lipat, gawa ng maliliit pa sila. Sa totoo lang, nasa plastic pot lang karamihan na ngayon sa ating mga halaman. Gawa nga, mabigat na para sa akin yung mga terracotta na pot. At saka hindi lang mabigat buhatin, medyo mabigat din ang bayad. At pag nabitawan ng lola, siyempre, bibili tayo ulit. Ayan. So, ito na siya. Puputulan pa naman natin ulit after 2 months. Yan. Tapos, i-fertilize natin. Ayun yung, hindi pa malaglag. Ito yung sinasabi ko na tabi mo yung pagkatubo niya. Pero, kakayanin natin yan. Basta iharap natin dito yung sa morning sun para lumaki itong mga sanga na ito. Putulan natin kahit na hindi na balance para ito ay magsanga at mas lalago. Ilagay natin sa morning sun itong part na medyo hindi lumaki para magiging balance na sa susunod. Yan. Ito, hindi na natin pupudpudin kasi dito tutubo. Saka ito, puputulin ko to para dito din magsanga, para mag-balance na dito. Yan. Ibig sabihin na hindi na nga pantay, puputulan pa, hindi. Para mas malago na yung sanga na tutubo dito. Ayan, tignan ninyo, ginaganyan ko na siya kasi gusto ko siyang... Kasi sa sobrang bigat ng sanga na banda dito, medyo hindi na rin balanse yung pagtayo niya. Nakaganon na siya kasi nabigatan siya. Kaya ginaganon ko siya para makatayo na siya ng mas maayos. Ayan siya ngayon. Huwag tayong matakot na putulan ng ating gagawin topiary. Dahil yan naman ay magsasanga. Pagtapos natin ito, ay i-fertilize natin ng pampalago. Kahit na yung mumurahin lang na fertilizer gaya ng abono na anong tawag na urea, yung puti parang soap. Ayun, ang gagamitin natin para lumago siya, tumubo agad yung ating mga pinutol. Puputulan natin ang puputulan yung mga makikita natin na hindi pa pantay. Para pag tumubo na, magandang-maganda na kasi makapal. Sabihin natin, nakalbo na. Hindi naman, gaganda lalo yan. Ang mga plants, pag habang pinuputol, gumaganda yan. At gagawin kasi natin ito na hindi masyadong kalakian na topiary. Dahil hindi ganong kalaki ang space ni Lola. Yung mga mahahaba na pinagputulan natin ay tutubo mga yan. Huwag kayong mag-alala, may mabubuhay tayo nun. Ayan. At kung sino ang malapit sa akin at gustong magkaroon ng tanim na triangularis, kung wala pa kayo, pwede kayong manghingi sa akin after 1.5 months dahil yung pinutol ko dito sigurado established na nun o tumubo na nun. Yun ay ipamimigay kong free. Ayan. Pwede ninyo ako i-message.
kahit naman doon sa comment section, pwede nyo ako i-message doon para mas nakikita ko. Pero meron akong FB account na Plant Lola ng Cavite o Plant at saka Plant Lola ng Dasma. Pwede nyo akong i-PM doon about sa pagkakalaman. Ayan! So okay na tayo. Ito na. Ito na siya. Nag-clap si Lola. Okay, ito na siya. After 2 months, i-update ko kayo. Tapos ito naman isa na ito. Ito naman, century plant. Ilagay ko sa caption. Pag nakuha ko yung kanyang scientific name. So ito ngayon si Triangularis. Ilalagay ko din sa caption ang kanyang scientific name. Dahil alam niyo naman dito sa Pilipinas, Triangularis na variegated lang ang tawag natin dito. So ibaba ko na siya. Okay. Ito naman. Mas maliwanag kasi dito. Taas ko rin pala. Ika. Pagpalitin ko lang pala sa okay. Okay, so ito naman. Ito yung century plant o yung tinatawag natin na hindi ko alam. Pasensya na kayo, hindi ko alam ang pangalan nito talaga. Ito naman, tatabasin natin ito na parang Christmas tree. Gagawin natin ng cone shape. Yan. Para magbukas siyang Christmas tree. Alam nyo kasi itong halaman na ito, sa amin sa norte, tumutubo lang ito sa malapit sa dagat. Ito yung mga puno sa gilid lang ng dagat, kasama ng mga ano ba yun? Mga palm o yung mga nyog. Tumutubo lang itong mga ito eh. Sabi ko, ang ganda pala niyan pagka nasa garden na. Tapos alam niyo ba itong halaman na ito kung saan ko nakuha? 5 years ago, nung ikinasal yung aking anak na bunso, ito yung nasa centerpiece sa table kung saan kami nakaupo na family. Tapos, nakahalo ito sa flower arrangement. Tapos nung nung matapos na yung party, syempre, nahuli kaming mga parents syempre ng manugang ko at saka kaming mga magbabalain na iwan. Alam niyo kung anong mga pinag-uuwi ko na nauna. Syempre, ang mga halaman, mga flowers ang mga inuwi ko. At ito naman, sinubukan ko ito na itanim na buhay. So, nakabuhay ako ng 3. Itong isa, nandito pa sa kanyang puno. Tapos yung isa, inilipat ko sa bahay na ng aking anak nung lumipat na sila sa sarili nilang bahay. So, nandoon na yung kanilang century plant na ganito. Sabi nga nila, century plant. Yun kasi ang tawag sa amin. Pero huwag kayong mag-alala. I-research ko o isa-search ko kung ano ang scientific name nito para mailagay ko sa caption na matutunan natin lahat. Pero kung alam niyo talaga ang ID ng plant na ito, comment down below naman kasi hindi naman dahil matanda na ang lola, alam na mga halaman. Hindi eh. Kasi nung araw naman, hindi namin masyado inaintindi ang mga scientific name ng mga plants. Basta't maganda sa paningin namin noon, binibili namin. Kung hindi naman, hinihingi namin sa mga kaibigan namin, nakikipagpalitan kami. Kunyari, meron ako nito, bigyan mo ako ng sanga nito, bibigyan din kita ng sanga ng plant ko na wala ka pa. So, ganun kami nung araw. Kaya, hindi namin noon iniintindi mga pangalan ng mga plants. Lately ko lang nalalaman na kung hindi nga ako nag-vlog, hindi ko alam ang mga pangalan ng mga tanim na matagal ko nang nakikita bata pa. Ayun. So, ituloy na natin. Nagkwento na ang lola. Pasensya na kayo. So, ganun lang ang paggawa natin ng topiary. Ng topiary, alam niyo ba ng 27 years ago? Ayun, gumagawa na ako noon. Ang tawag noon sa mga ginagawa kong ganon, tawag noon na nakikita ng mga friends ko, mga kapitbahay ko. Gumagawa ka na naman ng bonsai. Sabi noon sa akin.
Hindi naman ako ganong karunungan. Marunong lang akong magtanim, pero kung mag-design, hindi ako ganong kagaling. Kaya, ito, napapaganda ko naman. At marami naman nagagandahan ng mga friend ko. Sana kayo naman nanonood sa akin ngayon, magaganda din kayo sa ating ginagawa. Sa ginagawa ng Lola. So, ito na si ating babawasan natin ng sanga dito sa bandang ibaba. At itatanim din natin. Dito, babawasan natin. Nakikita ba? Yan. Ito. Tanggalin natin ito. Alam nyo ba, nakaedadan niya ito, pero ito ay hindi lumaki dahil nasa ilalim. Kaya ito ay itatanim natin agad ito para tutubo din siya. O, tingnan ninyo. Gagawin natin siyang nakaganon. Nakaganon. Okay. Ibabad natin agad. Pagkatapos, ililid na lang natin siyang paganon. So, yun lang muna pansamantala ang tinanggal natin dito at i-stick natin ito na ganito para diretso na siya agad. Maghahanap lang ako ng stick na pag-guide ko sa kanya pataas. Ito, lalagyan na natin ng stick. Hindi naman kailangan na magandang-maganda ang stick. Muna sa ngayon na ilalagay natin, ang importante lang, mag-guide natin siyang diretso pataas. Para hindi na natin pahirapan si plant pagdating na paglaki-laki niya ng konti. Ayan. Dahil nalakihan niya na itong dating na yung stick ko. Kasi ito, hindi talaga diretso ito. Dahil nga nakuha ko nga lang ito sa aking, nakuha nga lang natin ito sa centerpiece nung kasal ng aking anak. Tali natin ng straw. Straw lang para hindi masaktan. Pero meron ako dito panali talaga. Yung saan na ba? Ito. Nabulol si Lola. Gamitan na lang natin ng twist tie. Para hindi na ako maghanap ng straw. Parang nagamit ko na yung straw. Mamaya iwan niyo ako pag matagal masyado itong video natin. Hayaan niyo iiklian natin to. Ikakat ko yung iba. Ayan, o, tingnan nyo, diretso na siya. Ayan, nag-ingay na yung dog ko. Tinago nga muna yung dog ko ng isa eh. Naingay kasi yun. Yung mini pincher. Ay, hindi pala. Maingay sila pareho. Mini pincher kasi at saka Japanese Spitz. Lahi lang sila. Ano lang naman sila, half-breed lang. Yan. Tapos ito rin. Nagbubulaklak na siya kahit na maliit pa. Ulbo, huwag maingay. Ulbo, behave. Maingay, baby. Pasensya na kayo, hindi ko pinapakita sa video ang aking mga dogs kasi sila yung lahi na maliligalig. At saka, hindi ko kasi sila kasama sa bahay dahil meron akong allergy. Ayan. Tapos na tayo. Ito na yung ating dalawang topiary. Regular nga pala na potting mix lang ang aking nilalagay sa mga topiaries ko. Okay. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. At sana nagustuhan ninyo at may natutunan kayo. Maraming salamat. Happy gardening. Bye-bye. Ito na ang ating mga finished product. Si Triangularis. Ito na yung mga sanga na ating naalis. Siguro mabubuhay natin ito. Update ko kayo after 2 months.